Good day! Welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, mag-focus ulit tayo sa mga Adansonii, sa Monstera Adansonii. So paano ba natin mapapalaki yung mga dahon ng Adansonii natin? So ano ba yung mga tips and tricks na ginagawa natin para maabot yung mga maximum size ng leaves ng ating Monstera Adansonii? At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na dito po sa screen yung aming complete address. So ito yung isa sa pinakamagandang example na pwede kong ipakita sa inyo. As you can see, ayan, naglalakihan talaga yung mga dahon. Yun, depende naman din kasi sa varieties. At saka syempre sa pag-aalaga na rin. May variety kasi na medyo maliit yung sa Thailand. Hindi pa ako nakakakita ng lumaki talaga. But this one, ayan so naglalakihan, hindi pa syempre yan yung maximum size niya, pero at least bigger leaves na yung naipoprovide niya. Yan yung isa sa pinakabagong dahon. Actually, ito yung dalawa. Ayan. So, dalawa. And ito, nakailang cuttings na tayo dito, nakailang kuha na tayo ng propagation. Ipapakita ko sa inyo. Yung mga dahon na naipoprovide niya, kapag ganito kalaki, ganito na rin halos yung lalabas dun sa kanya. Or kung halimbawa man na mas lumiit, wala namang problema kasi babalik din siya sa ganitong kalaki. Kaya lang yung lumiit, syempre, unang-una, nagde-develop pa siya ng ugat niya. And ang isang maganda mo dito sa mga Adansonii is mabilis siyang mag-root bound. Yun yung isang napansin ko dito sa Adansonii. Mabilis din siya kumapal at lumago. Kaya madali siyang paramihin. And ayan nga, so ilang put na to, or ilang cuttings na nakuha natin. Napakarami na nating nakuha dito. Pero patuloy siya sa pagpo-provide ng panibago at mas malalaki at healthy na dahon. So ang isang tatandaan nyo kapag ganito, syempre, ang mga Swiss cheese plant o itong Monstera Adansonii, lalo na kapag nasa wild, ang gusto talaga nila ay i-push or makapush sila pataas, gumapang sila, makakapit sila sa mga puno. Sa wild kasi mas lumalaki talaga itong mga Adansonii. Syempre, iba naman yung habitat. Maganda mo lang sa kanila, kaya pa rin naman nating i-provide o kung maipo-provide natin yung right care sa kanila, kaya nating makuha yung laki ng dahon na maipo-provide nila kahit na gawin natin siyang indoor plant. Ito, napakatagal na. 1 taon na to sa amin sa loob ng bahay namin. Then, sobrang healthy. Wala kang masasabi dito. Isama na natin itong ating Monstera Deliciosa. Nagsimula lang ang Monstera Deliciosa dito. Sa ganitong kalaking dahon. Yan. Nagsimula lang to. Ever since nire-repat namin siya dito, medyo malaki yung pot niya pero hindi sobrang laki eh. Hindi siya masyadong, hindi mo sasabihin napakalaki. Alangan na nga siya actually dun sa sa pot niya. Ang isang pagkakamali lang namin dito ay hindi siya namin nalagyan ng pole. Kaya ang nangyayari, ayan lumalaki siya or yun nga, dumadami siya or humahaba siya ng palabas dun sa pole. And ang lalaki na rin ang aerial roots. Kapag ang aerial roots ng inyong mga Monstera, even yan ay Adansonii o kaya ay itong Deliciosa, kapag ganito natin, tingnan nyo to, ayan ang laki na ng aerial roots nito. So kapag malaki yung aerial roots, expect nyo rin na malaki yung dahon na mapoprovide. Yung last 3 leaves na na-provide ng Monstera, ito, imagine niyo. Then, ito yung pangalawa yata sa huli, ito yung pangatlo sa huli. Kung malaki na yon, mas malaki to. And sobrang healthy nitong itong Deliciosa na to. Yung care nito galing to sa veranda namin sa labas. Ipinasok namin siguro around 5 months na to sa loob pero hindi nagbabago. As long as, syempre, maliwanag dun sa pinaglalagyan at magkatabi. Medyo kumakain na nga lang siya ng space dahil palabas nga siya eh. So yan, ang isang maganda mo dito, kung you are planning to have this, yung Adansonii mo, ang isang pinaka-importante dito, maganda yung pole na gagamitin. Most pole hanggat maaari kasi yun yung makakatulong para makakuha talaga tayo, makapag-provide siya ng mas malalaking dahon. Yung mga most pole nakakapag-keep yan ng moisture which is very important para sa mga Adansonii.
and napapagapangan natin siya or kasi nga, pwede nating diligin yung pole na yan. So, ito nga, tingnan nyo. Hindi na halos kita yung pole. Ito yung most pole na tinatawag natin. Sobrang baba niya, no? Siguro nasa 3 feet lang yan, 4 feet. Itong most pole na yan, dinagdagan ko na lang ng isa pang pole para at least ma-hold yung mapataas pa namin. Siguro ito around 6 feet na itong Adansonii ay na to. Sobrang kapal. Sobrang lalaki na rin ng mga dahon from top to bottom. Ito, since sila ay mga fast grower na halaman, pwede mo rin siyang gamitin sa mga vertical garden mo kung sakaling gusto mong magpagapang kung talagang medyo malaki yung spot or space mo. Kasi mas gusto nila yon. Isa pang factor kung paano nyo mapapalaki yung mga dahon nito, yung pot na paglalagyan. Kung halimbawa meron kayong pwedeng paggapangan nga na pwede nyo siyang itanim sa shaded na area tapos sabihin natin pwede mo siyang irekta sa ground, mas maganda kasi mas makakaspread yung roots niya. Kasi nasa ground mas freely ba? Walang kahit na anong pipigil sa paglaki o sa paggapang yung mga pag-spread yung mga ugat niya. Kaya sigurado I can assure you na talagang malaki yung dahon na maipoprovide niya. Yun yung isang na-notice natin doon. Malaki yung galawan ng ugat, mas malalaki din, at mas mabilis lumago. Mas mabilis kakapal. And syempre, hindi siya kakapal ng ganito kung hindi mo siya puputulan. So, maaari, naputulan mo siya ng putulan, huwag kayong matakot. Pwede nyo namang halimbawa, kung kakat kayo ng sa Adansonii ay ninyo, damihan nyo na yung cut. Kumbaga, damihan nyo na yung kuha ng pantanim ninyo. Hindi lamang yung paisa-isa. Kunyari, ito. Let's say, for example, etong dulo na to. Ito lang kukunin mo. Wherein, pwede ka pa naman kumuha ng ilan pa yan. Kahit siguro mga 5 hanggang 10, kaya mong kumuha dito. So, anuhin mo na kagad. Damihan mo na kagad yung kuha. Huwag kayo, kasi, mas prone sila na, kunyari, puputol ka dito. Pagkatapos, iintayin mong may sumibol ulit na panibago. Pagkatapos, ang gagawin mo, tsaka ka ulit puputol. Yun kasing ganun, may tendency na lumiit yung mga susunod na dahon niya. Pero kung halimbawa, pinutol mo kagad, kumuha ka na kagad ng maraming cuttings. So, yung dahon na maipoprovide niyang sumunod, maaaring mas malaki pa rin or ma-maintain niya yung laki. Kunyari, gantong kalaki ulit. Yung dahon na makuha niya. Ito, yung isa sa dulo, ayan. Ito medyo maliit pa. Pero the rest, yung mga nasa ilalim niya, ayan. Napakaraming na to, na siya talaga, nagsanga-sanga na siya dahil nga sa mga cuttings. Ang isang ipiprevent mo lang dyan din ay yung hayaan na bumukay ang dahon na yan ng nasa loob ng nasa loob nitong butas na to. Kasi kapag ka nangyari yan, syempre, hindi nyo na matatanggal yan. Katulad ng nangyari dito. Ayan o. Although ito, medyo kasi malaki na yung butas, kaya nating ialis pa dyan. Ayan. Pero diba, sayang naman kasi baka mamaya mo mapunit or kaya masugatan pa yung dahon. Yun yung pinaka-iingat-ingatan natin. Para at least, okay, mas nakakalgo. Kasi minsan, medyo maliit yung butas ng dahon, hindi nakakabuka ng ayos Yung mga panibagong dahon na mag-unfurl. Ayan, ito, katulad nito, pabukas. So yan, ilang araw na lang, siguro mga 2-3 araw. May mga pagkakataon na hindi yan bumubukas dahil sumasabit sa butas yung ito, kunyari, yan, sasabit siya sa butas. Pag sumabit yan sa butas, hindi talaga maka-unfurl. So, may mga pagkakataon na pwede nating tulungan yung halaman natin. Kung sakaling sa tingin nyo naman, pabukas na siya, pero napipigilan lamang. Isa sa pinakamalaking factor talaga para mapalaki mo yung mga, yung mga monstera mo na napansin namin is yung soil talaga. Isa yun sa pinakamaganda at pinaka-importanting factor kung paano mo sila mapapalaki at mapapaganda. Dahil minsan, may mga soil tayo na pangit talaga yung kahit pasabihin mong mabibili natin yung loam soil na nakapack. Minsan natigas din kasi yun Maganda kung hahaluan mo pa ng ibang mixture kung meron kang maihahalong kunyari mga vermicast, mga yung coco cubes, tsaka mga perlite, pumice, mas maganda kung hahaluan mo. And ang isang subok talaga namin yung sa amin Kasi ever since yun yung gamit namin, dried rice hull, tapos yung garden soil lamang na mixture. Mas gumagaan, mas nakakapag-keep ng moisture. Napaka-importante. Unlike ng mga kalateya, ang kalateya kasi talagang kailangan nila ng moisture, ng mataas na humidity level para mag-thrive, para mas gumanda. Pero kung maipoprovide mo yung mataas na moisture level at yung humidity level dito sa mga halaman na to, I can assure you na magiging maganda talaga sila katulad ng nangyayari dito sa aming Deliciosa
tsaka dito sa aming Adansonii ay even dito sa aming Monstera Peru. So, tatlo kasi yung Monstera namin na nandito sa ibabaw. Very common lang naman yung ating mga Monstera na nandito sa bahay. Kumbaga, ordinary, mga common na Monstera, and yet, stunning pa rin sila dahil sa ganda at kung gaano sila ka-healthy. And syempre, kaya ito yung inaano natin, ipinapakita. Karamihan sa atin is ito yung mga sabihin natin unang-una, kayang-kayang ma-afford dahil ito yung ilan sa mga monsteras na affordable talaga. Yung soil talaga ang importante, yung pot na paglalagyan nyo, make sure na malalim at malaki, lalong-lalo na kapag dito sa Adansonii ay dahil katulad ng sinabi ko, fast-growing ang mga Adansonii ay pagka medyo sakto lamang yung ginamit nyo sa kanya, yung ginamit yung pot sa kanya, mapapansin nyo na lang na root-bound na kagad siya, aangat sa pinakaibabaw kapag wala nang magalawan, ang ugat niyan sa ilalim, pag punong-puno na siya, mapapansin nyo na nasa ibabaw na ng soil yung kanyang mga ugat, nag-aangatan na talaga. Pag nangyari, ibig sabihin puno na talaga sila sa ilalim. And wala nang chance. Sabihin na natin na hindi sila titigil, magkakaroon pa rin sila ng panibagong dahon. Pero don't expect na lalaki pa yung mga dahon niya. At saka hindi na rin magiging ganun kabilis yung pag-provide niyang panibagong dahon. Kahit pa sabihin mong fast-growing ang itong mga Adansonii ay. Dahil syempre, root-bound na siya. Nakakaroon ng pagliit yung mga, yung mga monstera natin kapag ganun. And importante din, nalalagyan natin sila, aalagaan natin sila sa fertilizer. Isang factor yon para makapagpalaki at makapagpalago ng Adansonii ay. Lalo na kung halimbawa, hindi pa ganun kalago yung mga Adansonii mo. Actually, ito hindi namin siya masyadong nalalagyan na ng fertilizer. Ang meron na lang dito sa aming Deliciosa, ang nakikita ko na lang dito, yung Osmocote. Pero yung kabila, may Osmocote din, pero hindi na namin siya nalalagyan ng complete fertilizer, hindi ko rin siya nalalagyan ng MSG. Pero kapag ganyan naman kapag okay yung pot niya, okay yung soil niya, okay yung temp niya, yung temperature, yung moisture, magtutuloy-tuloy yan sa paglaki-paglago. And kung halimbawa hindi nyo na talaga nakikitaan ng paglago at paglaki, at lalong pumapangit pa yung mga Adansonii ninyo. So, much better kung papalitan natin ng soil. So, yun yung isang pinaka-advice. And then, hintayin nyo mag-stable. Pagka-stable na ulit, kapag naging mukhang healthy na ulit siya, hindi na mukhang matamlay ang mga dahon niya, tsaka nyo siya i-feed ng fertilizer. Kailangan pala well-drained yung pot na gagamitin natin. Ibig sabihin, proper at malalaki yung drainage hole sa kanya. Kung lalagyan nyo siya ng coco cubes sa ilalim, walang problema. Pero kung halimbawa lalagyan nyo siya kasi ng coco cubes, I can assure you, nakakainin siya kakapitan siya ng mga ugat niya sa ilalim. And wala namang masama doon. Kasi syempre, hindi nyo na nga lang siya matatanggal. Kasi pwede nyo naman kasing hindi na rin tanggalin yun eh. Pwede hayaan nyo na lang na kapitan siya ng mga ugat niya sa ilalim. Kahit pa iripat nyo, di isama nyo na lamang siya sa pagre-repat. Susunod sa sunlight, kailangan maganda at maliwanag ang paglalagyan nyo sa kanila, lalo na kung indoor. Ito, nasa tabi ng bintana, east facing ang ang door na to. So, east facing yung door niya, kaya walang problema sa liwanag. Nakakakuha yan ng morning sunlight. So, tinatamaan siya ng morning sunlight around siguro mga 9 a.m. lang. Walang problema. And kung walang problema yon, hindi masusunog or masisira. Kasi syempre, tandaan nyo na ang mga monstera, itong mga Adansonii siya ay sa wild, nakatira siya sa ilalim ng mga malalaking puno. So doon, shaded talaga at walang pumapasok na kahit na anong direct sunlight sa kanya. Kung halimbawa, hindi maiiwasan na tamaan siya ng direct sunlight, siguro, kung maaari, pwede nating ma-limit at least 2 to 3 hours a day lamang. Yung ma-advise ko sa inyo. Kasi wala pa rin naman akong Adansonii na sasabihin mong all day long, nakabilad sa araw. Wala. Meron akong Adansonii na nasa labas. Tumatama sa kanya ay around hanggang 11 lang. So, sabihin na natin na ang tumatama sa kanyang mainit talaga, 2-3 hours simula ng 10 or 9 kung halimbawang talagang summer at mainit. 9, 10, 11, yun yung tumatamang direct sunlight sa kanya. At least, limited pa din. At saka, hindi siya totally direct sunlight kasi na-filter pa rin siya ng net namin. Pero yun, kailangan lang na ite-train, wag nyo siyang ilalagay basta-basta sa direct sunlight dahil sigurado, sunog ang dahon yan. Ganon din naman kung halimbawa, sanay sa liwanag, itong Adansonii na to. Kung halimbawa, ito,
ilalagay mo siya, ililipat mo siya ng pwesto. Pagkatapos ang paglilipatan mo, hindi gantong kaliwanag, medyo madilim. Don't expect na gaganda siya at magiging healthy tingnan. Siguradong mag-a-adjust ang halaman at mapapansin nyo na medyo magdudrop. Although, mapapansin nyo na medyo tatamlay or lulungkot yung dahon na para bang nalalanta. Yung parang ganun. Yung parang basta hindi siya yung sasabihin mong alive na alive yung halaman mo. So, yun yung isang malaking factor kung bakit. Ang isa pa, wag nyo din siyang masyadong ididikit sa sa salamin. At least siguro may space. Kasi syempre mainit pa rin talaga kapag yung sobrang nakadikit. Tapos maaaring masunog yung dahon niya kapag nakadikit talaga sa glass or salamin. Kasi syempre yung salamin umiinit yun. And kung nakadikit yung mga dahon niya, maaaring masunog. Maaaring maging reason kung bakit masusunog yung inyong mga Adansonii. At ng monstera namin nakalagay sa east part is facing na door na window namin, kaya morning sunlight. Pero maghapon kasi ditong maliwanag dahil palibot siya ng glass. Kaya wala kaming masyadong worry na hindi enough yung amount of light na nare-receive niya. Isang malaking factor yan kung bakit ang ganda ng mga Adansonii at saka ng mga monstera dito. And syempre yung watering nila. Yung watering, huwag nyo lang hahayaan na maging totally dry yung soil. Dahil syempre, magre-reflect yan. Magkakaroon yan ng mga brown tip dito. Dahil hindi na, enough yung tubig na nakukuha. Lalo na kapag napaka-ugat or napakarami niya ng ugat. So, yun. Hindi ka agad ma-i-distribute. Lalo na kung ganito kakapal. Make sure na nadidilig nyo siya palagi. Simula doon sa pinakababa niya hanggang doon sa pinakataas. Pwede nyo siyang diligan dito para at least madiligan yung moss. Isang way kasi yon para mabilis maparating ng halaman ng Adansonii ay yung tubig doon sa pinakataas o doon sa ibang parte ng kanyang mga dahon. Kasi syempre, pagka gantong kakapal na, kapag ka nagbot doon ka sa pinakapat lang nagdilig, medyo matatagalan din bago makarating or ma-absorb ng pinakadulong dahon. And katulad nito na hindi lamang naman isa, dalawa, or 3 puno itong mga ito. And tandaan nyo na didepende yung ilalaki ng mga dahon ng inyong mga monsteras, mapa Adansonii ay man yan or mapa deliciosa or kahit itong mga Peru, doon sa laki ng nung pinaka ganito. Kung gaano nakalaki itong mga itong nagte-trail na to, yung internode na yan. So kung gaano yung kalaki, yung internode na yan, ganyang kalaki din yung maipoprovide niyang dahon. Mas manipis, mas payat at mas maliliit yung dahon na maipoprovide niya. The bigger it gets, the larger than the leaves na maipoprovide niya. So, yun yung kailangan nating antabayanan. And kapag paliit ng paliit, imbes na palaki ng palaki, dapat yung yung nagtetrail sa kanya na yan, yung internode niya na yan, ibig sabihin lang merong nutrient deficiency ang inyong mga Adansonii. Kaya ibig sabihin, it's time to change the soil. Dahil hindi na enough yung nutrients na nakukuha niya sa soil, maaaring wala na. At saka hindi na rin enough yung fertilizer na naipifeed natin sa kanila. Pang available yan, Osmocote. Wala namang problema kahit pagsabayin mo Osmocote. May Osmocote kang nilagay tapos magwa-once a month ka ng complete fertilizer. There's no problem with that kasi slow release naman yung Osmocote natin. And naglalast siya ng hanggang 6 months. And wala namang mga major talaga na gagawin Ito, katulad dito, wala. Hinahayaan na lang namin. Tinatanggal namin yung mga tuyong dahon. And so far, so good. Ang maganda mo dito, kapag ka nasa loob siya ng bahay, hindi siya, kasi unang-una, wala namang masyadong kadikit na halaman. Dalawa lang silang magkadikit dito. Wala namang chance na mapuntahan siya ng uod. Yun yung isang, hindi din siya naiitlugan, kaya walang caterpillar, walang sumisira. Kasi kapag may nakalusot na isang uod dyan, yung color green, naku, eto may napanood ako, 3 dahon na gantong kalalaki, ang natira lang etong portion na to. Ayan, ubos, in just one night, 3 dahon yun na gantong kalalaki. Yun yung wag nating hahayaan, most especially kung ganito naka-healthy yung natin, Adansonii. And luckily, yun, wala. And the best way para ma-prevent yan, neem oil. Sprayan mo para hindi na rin talaga mawalan ka ng worry na maaaring may dumapong mga peste at saka caterpillar sa iyong mga halaman.
So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.